Hi guys! Magandang araw! For today's vlog, ay samahan nyo naman kami na i-celebrate ang 11 months birthday ni Baby Yael. At dahil araw nga ito ng linggo, ay medyo late kami nagising mag-anak. Napasarap kasi ang aming mga tulog, maulan kasi sa labas at medyo malamig nga ang panahon. Kaya naman nakapaglambeng at nakipaglaro muna kami kay Baby. Sobrang saya nga din niya kapag ka ganitong weekend at nagigising siya, nakatabi namin ang kanyang daddy. Pagsilip ko nga sa labas, ay sadyang napakalakas pa nga ng ulan. Nag-iisip na nga ako ng mga panahon na iyan, paano kami makakalabas para sana bumili ng konting handa ni Yael. Pagbaba nga namin ay kumain lang din kami ng almusal. Kinakantahan ko nga din siya ng mga oras na iyan. Ma-share ko lamang guys, itong kantangang ito ay inaral ko pa talaga nung buntis ako. Tapos kinakanta ko palagi sa kanya nung time na nasa tiyan ko pa si Yael. Always be right here, 'cause I love to sing sweet song for you, because you are so dear. Pagkatapos ko nga naliguan si Baby, ay nagready na din ako agad para kuhaan siya ng pictures para sa kanyang monthly milestone. Tunay na talagang napakabilis ng panahon. Ito na nga kasi yung huling buwan na gagawin ko ito bago siya mag-isang taon. Nung natapos ako sa pagpicture kay Baby, ay sumaglit na din ako sa paglabas kahit na sa malapit na talipapa na nga lang ako pumunta. Tapos yung cake naman niya ay pinag-grab na lang namin. Ngayong 11 months nga ni Baby ay susubukan kong magluto ng cordon. Napanood ko kasi yung recipe ng isa sa mga fina-follow ko na mommy vlogger. Ang sabi ko nga ay susubukan ko at parang medyo madali lang naman. Hinati-hati ko lamang yung chicken breast tapos ginamitan ko nga ito ng baso para ma-flat. Wala kasi ako nung roller na ginagamit para dito. Tapos saka ko naman tinadtad gamit yung likod ng kutsilyo. Naglagay na nga din ako ng mga pangpalasa, asin, paminta at konting magic sarap. Tapos nilagay ko na rin yung ham at saka cheese. Wala nga akong nabili na food wrapper kaya itong foil na lamang ang aking ginamit para sa pambalot nito. Tapos ilalagay ko naman ito sa freezer ng mga 30 minutes to 1 hour. Sinimulan ko na nga din ang pagluluto ng carbonara. Itong dalawang recipe nga na ito ay first time ko lamang nalulutuin. Tapos sa lakas nga ng ulan sa labas ay hindi ko na kumpleto yung ibang ingredients. Katulad na lamang nung ginagawang sauce para sa cordon bleu. Tapos yung ibang inilalagay dito naman sa carbonara. Sabi ko nga ay kung ano na lamang ang nandito, ayun na lamang ang aking gagamitin. Habang naggagayat nga ako dyan ay niluto ko na din yung pasta. Pagkaluto nga nito ay nagsimula na rin ako sa aking paggigisa. Bawang nga ang aking inuna, tapos sinunod ko naman yung sibuyas. Inilagay ko na nga din yung ham na aking ginaya. Nung medyo luto na nga ito ay inilagay ko na din yung mushroom. Nung natapos ako sa aking paggigisa ay inilagay ko na din yung carbonara sauce. At para mas creamy ito ay nagdagdag ako ng all-purpose cream. Tinimplahan ko lang uli ito ng mga pampalasa at nung naluto na ay sinama ko na rin dyan yung pasta. After ko nga sa carbonara ay kinuha ko na din yung cordon bleu na nilagay ko sa freezer. Nag-ready lamang ako ng mga kailangan bago ko ito iprito. Medyo kabado talaga ako sa kalalabasan nito. Pero ganito talaga kapag walang ibang magluluto at bilang ina. Talagang kahit hindi ka marunong magluto ay sadyang kailangan mong aralin. Sa tunay kasi ay medyo mahal ito kapag ka in-order pa sa labas. Nagsimula na nga ako sa aking pagpiprito. Dito pa nga lang sa part na ito ay parang may mali na agad. Malakas ata yung aking apoy kaya parang ang bilis masunog. Or siguro kailangan talaga ay naka-deep fry habang piniprito. Nung sa tingin ko nga ay luto na at bago pa nga ito tuluyang masunog ay hinango ko na din ito. Nung ginayat na nga ni daddy ay mukhang okay din naman. Sabi nga din niya ay okay naman daw ang lasa basta sa susunod daw ay magawa ako ng sauce nito. At ito na nga po ang handa ni Baby Yael sa kanyang birthday ngayong buwan. Hindi nga din mapigilan ni Baby yung smile niya habang kinakantahan namin siya ng kanyang dad. Sobrang happy lang din naming mag-asawa kasi nakikita namin yung bawat milestone niya. Yung unang dapa niya, yung unang halakhak, unang gabang at napakarami pang iba. Palagi kaming nagpapasalamat kay Lord na nakakaya naming mag-asawa na malampasan yung mga unang buwan na nandito siya sa amin bilang kanyang magulang. At excited na nga kami sa mga susunod pa at sa paglaki ni Baby. Nakakatuwa lang talagang isipin na isang buwan na lamang ay magkakaroon na kami ng toddler. Dapat na rin siguro naming ihanda ang aming likod at bewang. At ayun lang po ngayong araw. Salamat ho!